Sabay-sabay po natin basahin. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po imanalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa unang linggo ng taon na ito. Naniniwala kami, kasama namin Ikaw. Palakid ang pagpapala, ang pag-ibig at katapatan mo sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po, Panginoon, sa iyo kami lumalapit at dalangin namin ang iyong mga salita ay tunay na maging gabay, kalakasan at ilaw ng aming mga buhay. Patuloy mo kaming turuan, ihanda sa pagpapala na nakalaan para sa amin, sa aming pamilya, sa iglesia nito at sa bansa nito. Mangusap ka sa bawat isa o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. At Happy New Year. Pwede naman natin batiin ang ating mga katabi ng Shalom. And Happy New Year. Napakaganda po ng simula ng taon na ito, ng 2026, na kung saan marami sa inyo siguro ang meron na mga bagong plano, meron kayong mga goals na sinet sa inyong mga buhay for this year. And my prayer is that this year will really bring blessing beyond what you ask and imagine. Yun po ang pangako ng Diyos. Sino man ang nagmamahal sa Panginoon, ay pagpapalain ng Diyos higit pa sa iyong inaasahan, higit pa sa iyong hinihiling. At sa pasimula po ng taon na ito ay sisimulan po natin yung series po natin na Jesus, my Lord, my Savior, and my Lord. Bakit kaya ibinigay sa akin ng Panginoon ang patunay na ang bawat isa sa atin ay nais ng Panginoon na maranasan natin siya ng personal sa ating buhay. Alam natin meron tagapagligtas. Alam natin meron Diyos. Pero ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa inyo ay maging personal si Jesus na inyong tagapagligtas at personal na Panginoon ng inyong buhay. Saan ka mapupunta this year? Allow God to lead your life. And make Jesus the Savior and Lord of your life. Ito po binasa natin mula sa Gospel of John. Ang John po ay sinulat ni John. No? There are 4 Gospels na tinatawag. Ito po yung Matthew, Mark, Luke, and John. Ang John ay nakasentral po itong Gospel na ito doon sa kung saan si Jesus ay nasa Jerusalem na. Para bigyan ko po kayo ng overview for the Gospel of John. The first 3 Gospels, kagaya po ng sinabi ko, ito pong mag-aaral kayo ng Word ng Lord, yung Matthew, Mark, and Luke. Kung mapapansin nyo, marami silang pagkakahawig sa bawat pangyayari sa buhay ni Jesus. Bukod tangi ang Gospel of John na iba sa 4 sa 4 na Gospel na ito, sapagkat ang John ay nakafocus sa Jerusalem, samantalang yung Gospels ng Matthew, Mark, and Luke ay nakafocus naman ito doon sa ministry ni Jesus sa Galilee. Matthew, Mark, and Luke ay tinatawag po itong Synoptic Gospels. Ano po yung Synoptic Gospels? It means they see together. Isipin mo, no, kayo tatlo, may nakita kayong pangyayari. Si Jared, si Paolo, tsaka si Aiki, nalilito ko sa inyo magkapatid. No? Nakita niyo yung pangyayari, pero may iba-iba kayong translation ng istorya. Pero isa yung nakita niyo yung pangyayari. Parang ganyan po yung Matthew, Mark, and Luke. But John is different. John focuses on the life of Jesus, of who Jesus is bilang anak ng Diyos. So the first word na makikita po natin dito, kung paano ang Matthew, Mark, and Luke ay nakafocus doon sa mga tinuturo ni Jesus, yung Sermon on the Mount, yung pinag-aralan po natin last year, we focus on the Matthew,
This time, we will focus on the Gospel of John. Sabihin mo sa kapatid mo, na-experience mo na ba ng Diyos sa buhay mo? May you experience God in your life. And para po sa ating announcement, we give yung printed copy po ng devotional ng New Life Church, ang ating pinamagatang Experiencing God. So kung sino po yung gustong makakuha, meron ba kayong dalang copy ng Experiencing God dito? Pwede ba pakitaas po ninyo? Kung sino po yung gustong makakuha ng copy ng devotionals po, ayan, Kuya Alain, pakita mo lang sa kanila yan. Meron po tayong pangkalalakihan, kababaihan, kabataan, at sa mga bata. So kung wala pa po kayong copy, lumapit na po kayo kay Teacher April, kay Ate Susay, para sa copy po niyan. So tama-tama, when you're reading that Experiencing God, it talks about the life of Jesus. At ano po ba yung focus ni Jesus dito? Makilala natin kung sino siya sa ating buhay. Kung paano John shows Jesus came from heaven, demonstrating that Jesus is God. Ito po yung focus ng Gospel of John. It is also a combination of simplicity and depth. Ano pang ibig sabihin nito? Ang Gospel of John is called as the beloved Gospel. Kung kayo po ay mahilig sa sports, sa news, ano pa ba yung mga interest po ninyo? Music, yan. Diba? We give too much attention kasi ito yung hilig natin. Can you imagine when a man is speaking from heaven, hindi ba tayo makikinig? And that man that is speaking from heaven, his name is Jesus, speaking to you. Jesus is speaking to you. Hindi ba tayo makikinig? Jesus Christ, remember, is the Word of life. Amen? Marami po sa atin, we face problems. Like, when John wrote this gospel, sinulat po niya yung Gospel of John para sa mga Gentiles. Gentiles ay different from the Jews. We believe na ang alam ng mga Jews, sila yung mga pinili, sila yung mga anointed, sila yung mga kaiba sa buong lahi. Pero ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa mga Hudyo, kung hindi para sa lahat. At sinulat po ni John yung John for the Gentiles na paano kaya nila maiintindihan yung tungkol kay Jesus, hindi sila familiar sa word na Messiah. Hindi sila familiar sa word na Savior. Para maintindihan nila kung sino ba itong Messiah, kung sino ba itong tagapagligtas, naging madali para kay John i-explain that the Savior is the Word. If you would study deeper the Old Testament, kung paano ang mga unang mga mananampalataya, hindi nila agad-agad nasasabi ang salitang Diyos or Yahweh. If you're not worthy to speak the name God, hindi mo pwedeng sabihin yung word na Elohim or Yahweh or God. Because they believe, if you're not worthy to speak that name, you might die because you are unholy. So, majority, the Bible, even in Exodus, instead of Moses speaking to the people that this is the command of God, ang sinabi po ni Moses, this is the command of the Word of God. Ibig sabihin, dito po sa binasa natin, kung paano pinapaliwanag ni John sa bawat isa, and even to the Gentiles, for us to understand ano ba yung pasimula. No? Ang sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word. Pasimula pa, nandoon na ang salita ng Diyos. At nakita po ng mga Hudyo that yung word ng Lord ay hindi lang basta salita na naririnig. Hello, Mike Tess. Sabi mo nga sa katabi mo, good morning, kamusta ka? Naririnig mo. Nagsasalita siya. Pero for the Gentiles and the Jews fully understand that they are longing for a Messiah. They are longing for a Savior, but the Gentiles doesn't understand this matter. Kaya pinaliwanag ni John na in the beginning was the Word. Ano ibig sabihin
ito. Simula pa, meron ng salita. At itong salita na ito ay tumutukoy sa Diyos. The Word possess the power to express and do something. Ano pong sabi ng Diyos? Let there be light. And there was light. Ang sabi ng Panginoon, in the beginning, He created the heavens and the earth in Genesis 1. Pagkasapos niya sabihin na magkaroon ng liwanag, inutos ng Panginoon magkaroon ng kalawakan na maghahati sa tubig, no? At sa lupa. Inutos ng Diyos na magkaroon ng lupa at ng mga halaman. Inutos ng Diyos na magkaroon ng mga hayop. Inutos lamang niya ito sa pamamagitan ng salita. This is how powerful the Word of God is. Everything was created out of nothing, but it was created by the power of the Word of God. Ganito ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay ang Diyos. For the past 2 years since we started our church in 2023, we focus on prayer. Because God is teaching us to learn to really pray. To really be consistent in prayer, to pray all the time, to be always grateful, to be always thankful, to hope for the Lord. Pero hindi lamang ang panalangin ang magpapatatag ng inyong pananampalataya. Alam mo ba, kung tunay na makikilala mo si Jesus sa iyong buhay at makikilala mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita, dahil ang salita mismo ay ang Diyos na nangungusap sa iyo, mababago ang buhay mo. The power of God. Ang sabi po sa binasa natin kanina sa Psalm 33:6, by the word of the Lord, ano po yung nangyari? Their starry host by the breath of His mouth. Lahat ng ito, sinabi lamang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, to give you the overview about the Word, para sa mga Gentiles, they saw na hindi lamang ang salita ay basta isang tunog, no? Kundi ang salita ay ang naglagay ng order sa mundong ito. The Gentiles saw that there was an order in the world of nature at hindi magulo. So, ang Diyos is a God of order. Amen? He put everything in order. The universe, the authority, everything, God put it in order para ipakita sa atin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. The word in Greek is translated as logos. It means, ito ay may kapangyarihan sa mundong ito. At ang kapangyarihan nito ay naglagay siya ng order para hindi magulo ang ating mundo. At ang kapangyarihan ng salita ng Diyos is so perfect that when He created everything, ang sabi ni God, it is good. It is beautiful. Nang nilikha niya ang lahat sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang salita, nakita niya yung order, yung ganda ng kanyang nilikha. So in short, yung naglikha is a God of order and a God that is really beautiful. Lahat ng tayo ay kumikilos sa mundong ito. Lahat tayo ay lumalago. At kung mapapansin nyo, ang mga halaman, di ba, namumunga, pwede yung ilan, namamatay. Kung paanong napapansin niyo po ba, tuwing umaga kayo ay gigising, kamusta po ang mga ulap? Napakaganda po ng ulap sa bansang Pilipinas, no? Napapansin niyo pa po ba yung mga buwan at bituin sa langit, wala na tayong ginawa kundi mag-cellphone at mag-TikTok at mag-social media. That we forgot to see the creation of the Lord, how beautiful, how wonderful, how God created everything in order, and it is so awesome. Behind ng likha ng Diyos, pamagitan ng kanyang salita, tandaan po natin, the word of the Lord has a mind. Naglikha ang Diyos at pinakita sa atin dito, in the beginning was the Word, meaning pasimula pa, nandun na ang salita ng Diyos,
At ang salita ng Diyos, ang dahilan bakit niya ginawa ang lahat ng ito at ipinakita ang kapangyarihan ng kanyang salita ay para makikilala natin ang Diyos. At ito'y si Jesus. Sabihin nga po natin yung name ni Jesus. Jesus. Jesus is a wonderful name. It's not only a wonderful name, but it is a person who wants to be personal sa inyong mga buhay. Sapagkat, ang sabi po sa Acts 17:28, nakasalalay sa Kanya ang ating mga buhay. Lahat ng gagawin mo sa buhay mo, lahat ng pagkilos mo, yung buong pagkatao mo, pwede mong i-depend sa Panginoon niya. Amen? This year is a wonderful year. Nasisimulan po natin ang taon na ito. Kahit anong mangyari, hindi man mangyari yung expectation natin, yung goals and plans natin. But we set our goals, we set our plans. But nakasalalay at nakadepend pa rin tayo kung ano yung gusto ng Panginoon para sa ating mga buhay. So ang salita ng Diyos has the power, no? The word Logos has the power that enabled man to think and reason. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, nakapag-iisip tayo. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, nakikilala natin siya. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, nireveal sa atin yung hidden treasures. Ano po yung hidden treasures? It is the mystery of the kingdom of God. Gusto niyang ipaalam to sa'yo. Pero, are we willing to listen? Are we willing to hear from God that is speaking to us from heaven? Jesus Christ is the word of life. Therefore, kung ang buhay ni Jesus, siya po ay Hesus Kristo, ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas, na nangungusap sa inyo bilang mga anak niya. Nais ng Panginoon na ipakita sa iyo na ang iyong buhay, gaano man kahirap, gaano man hindi mo malaman kung ano yung gusto mo, meron plano ang Diyos sa iyo, at napakaganda ng pagtingin sa iyo ng Panginoon, meron kang halaga sa Kanya. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba because you are unique. Wala kang katulad. Sabihin mo sa katabi mo, unique ka talaga. Original ka. Hindi ka imitation. You are fearfully and wonderfully made by God. And the Word, sabi ko sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nabasa niyo na po ba ito sa mga devotionals ninyo? Ano po bang ibig sabihin nito? Brilliant itong statement na to, kung saan pinakita sa atin yung foundation ng ating pananampalataya. Ano po ba yung pundasyon ng ating pananampalataya? That there is one God. And in that one God, there are three persons. Father, Son, and Holy Spirit. Pasimula pa lang in Genesis, nandun na si Jesus. Although hindi pa siya nagkakatawang tao, pero kasama na siya sa lumikha ng mundong ito. Pasimula pa lang nandun ang Espiritu ng Diyos at sila'y magkakatulong for the plan of salvation para sa kaligtasan ng bawat isa. Para sa buhay na kung saan paggising mo sa umaga, meron meaning ang buhay mo. Sa lahat ng ginagawa mo, alam mo yung purpose ng life mo, that you are not just existing, but even when you are studying, when you are working, when you are serving the people, lahat ng ito ay ginagawa mo dahil binigyan ka ng Diyos ng buhay at ito ay pagtatapat at paglilingkod mo sa Panginoon. So, sa pasimula kung nandito na ang Diyos, sinasabi sa inyo ng Panginoon, there is a being, no? Ito yung word ng Lord, nandito na siya, una pa na, wala siyang pinasimulan, wala siyang pinanggalingan, nandito na ang Diyos. Why we need to learn about this, church? Jesus is not only a figure in the Bible that is past, that is history. Si Jesus, nung nagbigay ng buhay sa inyo, ay Diyos na nangungusap din sa inyo sa umagang ito. At nais ni Jesus na simulan mo ang taon na ito na tunay na nananampalataya sa Kanya, nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Ang sabi ko dito sa John 1:14, sabay-sabay po natin basahin.
The Word, ang naging tao, ang salita, at nanirahan sa piling namin. Saan daw nanirahan sa piling natin? No? Yung salita. At ito'y si Jesus. Nakita namin ang kalwalhati ang tunay na sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng magandahang loob at ng katotohanan. Mas maganda po no, sa Tagalog na pinakita dito na si Jesucristo ay nabubuhay sa atin. Si Jesucristo ay maaaring mabuhay sa inyong buhay. Amen? Last week, pinag-usapan po natin, kapag tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay, alam niyo yung unang nangyayari, nawawala yung darkness na nasa iyo. If you will check yourself, ano pa ba yung evil na meron ka sa iyong puso at isip? Time to time, meron tayong evil inside of us. Pagiging makasarili. Ano pa ba? Everything that is not from God. Maibigin, magagalitin. Lahat na ito is evil inside of us. But when you're always accepting the light of Jesus, and when you consider Jesus as your Savior and Lord, He's removing that darkness. He's removing the evil inside of you. Nasubukan niyo po ba yung galit na galit kayo? Pero naranasan niyo talaga yung pagkilos ng Diyos na instead na magalit ka, natutunan mong pagmahalan natin. Imbis na gumanti ka, natutunan mong manahimik at manalangin. That is the evil inside of you that Jesus is removing because you are acknowledging ang gusto mo sa buhay mo ay si Jesus. At si Jesus na tinatanggap mo sa buhay mo, tandaan mo, itong Jesus na nasa iyo, na maaaring nabubuhay sa iyo ngayon, napakarami niyang gusto pang gawin sa buhay. As I'm speaking right now, there are hearts that is really on fire for the Lord this morning. As you're receiving the word of Jesus this morning, alam niyo, minsan, when somebody is speaking, and you receive that there's just like a fire coming, there's a light coming inside of you. When the person God is using to bring the word of God in your life, hindi si Joy ang nagsasalita sa inyo, o hindi ang Diyos, si Jesus ang nangungusap sa inyo, that is removing the darkness inside of you. That is giving you a new hope, that is giving light in your life, that is giving peace and joy in your life. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Hindi natin dapat baliwalain ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. At siya ang Diyos. Napakahalaga na maintindihan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung paano meron siyang kapangyarihan lumikha, meron din itong kapangyarihan baguhin ang puso at isip. Meron itong kapangyarihan linisin ano man yung naging dumi na walang maiwan man siya. Sino po yung mga nakaputi? Dahil for Sunday, maraming nakaputi. Resurrection din. Maingat tayong kikilos. Ayaw natin mamansyahan ang ating mga suot. Gagamitan pa natin ng sunlocks pag nadumihan. Diba? Pero yung budhi natin, yung mga nagawa natin mali, na minsan hindi natin mapatawad yung sarili natin. If you will acknowledge Jesus in your life, if you will confess your sins, He is faithful and just and will forgive your sins. Kung hihingi mo ng kapatawaran ng lahat ng mga pagkakamaling nagawa mo, patatawarin ka ng Diyos at lilinisin ka sa lahat ng mga pagkakamali mo. Tandaan mo, ang bagong taon na ito na ibinigay ng Diyos sa iyo, gusto sabihin sa iyo ng Panginoon, tapos na yung last year, tapos na yung kahapon. Magbuhay ka na ng bago sa araw na ito. At nais ko ang buhay mo sa araw na ito ay maranasan mo ang kapangyarihan ng aking buhay, kapangyarihan ng aking salita, ng aking salita mga sasabihin sa iyo, kung susundin mo ito, makikita mo beyond what you ask, what you pray, and what you can imagine.
Aya kitang pagpalain na higit pa sa inaasahan at hinihiling mo. Church, this morning, God is telling us that Jesus Christ as the creator of life, alam niya ang lahat sa buhay mo. Sabi po dyan sa John 1:3, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Si Jesus ang nagbigay ng buhay mo. At yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, pinahiram lamang pansamantala sa mundong ito. Pero binibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay mo sa oras na ito, sa taon na ito, tandaan natin, we will serve, we will plan, we will have different habits, we will work hard sa mundong ito. Pero ano ba yung end goal natin? Maparangalan ng Diyos. Bakit pa tayo nagbibigay ng best para sa pamilya natin? Para makita natin na, maipakita natin sa ating mga anak that indeed God is a great provider. Hindi tayo gugutumin ng Diyos. Bakit pa natin gusto mag-release ng kapatawaran sa iba? Because naranasan natin kung paano tayo pinatawad at nilinis ng Diyos. So sino tayo para hindi magpatawad sa kasalanan ng sino man nakasakit sa atin? Bakit hindi natin kayang ibigay ang lahat sa Panginoon kung ang Panginoon ibinigay ang lahat para sa inyo? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Tandaan po natin, sa taon na ito, nawa ang kapangyarihan ng Diyos ay maranasan ninyo, that every time you would open the Scripture, every time you would open the Word of God, it might be a simple word, but that simple word coming to you in your spirit, yan yung salita ng Diyos na inilalagay sa inyo, ito yung si Jesus na inilalagay sa inyo, ito yung Espiritu ng Diyos na inilalagay sa inyo, ano man yung pagdaanan nyo sa araw na yun, sapat ang biyaya ng Diyos at inilagay na ng Diyos ang salita niya sa iyo. Iniligay na ng Diyos si Jesus sa iyong buhay para mapagtagumpayan ang taon na ito na kasama natin ng Diyos at hindi tayo matatalo. Amen? Ikaw ay tagumpay. Ikaw ay pinagpala and you can even receive the favor of God because God has already prepared the way for you. Lalakad ka na lang. At kailangan sa paglakad na yan, dala-dala mo yung liwanag. At yung liwanag na yun, salita ng Diyos. Kailangan natin ito. Sometimes, we act katulad ng mga Gentiles. We act katulad ng mga Hudyo. Alam natin may Diyos. Alam natin may tagapagligtas. But sometimes, even though alam natin, dinadaanan-daanan lang natin yung salita ng Diyos. Hindi natin ito inuukit sa puso natin. Hindi natin ito ginagawa dahil pwede naman eh. Lahat ay pwede, pero hindi lahat ay makakabuti sa inyo. Ang makakabuti ay yung sumunod sa utos at salita ng Diyos. Tanda natin, ang Diyos kailanman ay hindi nagkakamali. Nagbigay siya ng utos para pagpalain tayo. Ibinigay niya ang salita niya from the 10 commandments to the word of Jesus. What is the greatest commandment? To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. What is the second greatest commandment? Pwede po ba niyong banggitin? To love your neighbor as yourself. Ano po yung isa sa mga inutos ni Jesus sa kanyang command? Sabi po niya sa Matthew, gawin mo sa kapwa mo kung ano yung gusto mo gawin. Those series of sermon that we discussed in Matthew last year, this year, we will get to know Jesus. Jesus that is personal. Jesus that is powerful. Jesus that is alive and active in my life by the power of the Holy Spirit. And my prayer, kung paano si Jesus ay tinanggap at tatanggapin niyo sa inyong buhay, makita ninyo na yung identity niyo ay nasa Diyos. Amen? Sino po ba yung mga idol ninyo? Ano po ba yung mga ginagaya-gaya niyo, kinokopy-copy niyo na formahan? Diba? This may sound funny, very spiritual, and I challenge everyone, nawa maukit sa inyong buhay yung image ni Jesus. Do not compare yourself to anybody. Compare mo yung sarili mo sa harapan ni Jesus.
Sabihin mo sa asawa mo, huwag mo na ako pinakompare sa ibang babae niya. Huwag mo na ako pinakompare sa ibang lalaki. I-compare mo na lang ako kay Jesus. Patay na ako. Because when we compare ourselves to Jesus, we will long to be like Jesus. We will long for the fruit of the Holy Spirit na mapasa atin. Parang mahirap gawin. Pero pag sinimula mo ng gawin, hindi na po ito mahirap. Konti-konti, isa-isa, dahan-dahan. Pero kung ang puso mo, isusurrender mo lahat sa Panginoon at magtitiwala ka sa Diyos, kaya kang pagawin ng Diyos. Kaya kang pagalingin ng Diyos. Kaya kang bigyan ng bagong talim at direksyon ng Diyos sa inyong buhay. Remember, hindi po nag-exist ka ng Diyos kundi ginawa ka niya. Amen? And you have a special gift. Meron ba sa inyong walang gift? You are gifted dahil kinarinig ka ng Lord. And that special gift na binigay sa iyo ng Diyos, gusto ng Diyos pagyamanin mo yan. Hallelujah. Amen? Pagyamanin niya yan. Amen? Use it for God's glory. Amen? Can we give God the best clap offering? Amen. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mahalaga ako dahil pinahalagan ako ng Diyos. I am unique. God set me apart. At kung wala ang Diyos, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Yung purpose ng buhay ko, ginawa niya ako, so I will live to honor Him and to love Him. Jesus Christ came because He wants to give eternal life sa bawat isa. Ang buhay na walang hanggan, na maybe some of us are excited to see Jesus. And when we graduate and see Jesus, sasabihin natin, Lord, salamat. At habang nandito pa tayo sa mundong ito, hindi pa natin nakikita ng bukaan si Jesus, tandaan natin, in the beginning, nandito na si Jesus, at magpawalang hanggan, makikita natin siya. At sabi po ni Jesus in John 17:5, basahin po natin, and now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Sinabi ni Jesus ito at panalangin niya ito sa kanyang Ama nang siya po ay muling babalik sa kanyang Ama na i-glorify ang kanyang buhay. Ibig sabihin, mayroong buhay na walang hanggan. Do not lose hope. Ano man ang pagdadaanan niyo sa taon na ito, look to Jesus. Hear His word. Open the Bible. I encourage everyone, New Life Church, start to open your Bible in the Gospel of John. We will help you together with our devotionals ng John, and then the Psalm ng Ari. Yung Gospel of John, remember, it is Jesus revealing Himself to you. Di ba naalala niyo po yung great I am? Sinabi ni Jesus, it's all written in the Gospel of John, kung sino siya. There are certain miracles na sinulat lamang sa Gospel of John. Isa dito yung miracle ng wedding. There are many things that is written in the Gospel of John, and it is about the life of Jesus, who Jesus is. Why? Nais ni Jesus sa taon na ito na makilala mo na siya. God created you, and Jesus is alive. The life of God na ibinigay sa'yo, tandaan mo, gaano man kalaki ang problema mo, ang pag-ibig ng Diyos ay higit na mas malaki kaysa sa problema mo. Kaya tumingin ka sa mukha ni Jesus. Begin this year with the desire to know Jesus more and experience God daily in your life. Allow Jesus to be alive in you, removing the darkness in you, removing the past wounds, healing you, the hurt and the guilt, and let the Word of God bring light to you. Magtatapos po tayo sa mga talata nito mula sa 1 Kapitulo 5. John chapter 5 verse 24. Samahan niyo po ako sa pagbasa.
Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Pag sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang panahon at dumating na nga na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos at ang makikinig sa kanyang ay mabubuhay. May kapangyarihan ng Ama na magbigay ng buhay. Ganun din naman, may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihan ito. 27. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihan pumatol dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtataka tungkol dito dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at ang gumawa ng masama ay nagparusa.